Good morning, it's 5:12. Naku, medyo tanghali na, no? So oras na para mag-prepare papunta sa opisina at eskwela. Naku, sige ka, baka maipit ka sa MRT. Pero bago ka umalis ng bahay, dapat alam ang lagay ng panahon at tumutok muna dito lamang yan sa Panahon TV. Alright, at this point, aalamin po natin ang aasahang lagay ng panahon for the next 3 days. Narito nga po ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Unahin po natin sa Baguio. Fair weather naman po ang ating mararanasan bukas at magtutuloy-tuloy po yan hanggang sa darating na Lunes. Dito sa atin sa Metro Manila, wala po tayong mga pag-ulan na mararanasan ngayong weekend, so pwede po tayong maglaba. Kaya nga lamang po sa Lunes, no, magbaon po tayo ng payong dahil may isolated light rains tayong mararanasan. Sa Metro Cebu, no, fair weather din po ang ating mararanasan bukas at magtutuloy-tuloy ang magandang panahon hanggang sa pagbabalik eskwela sa Monday po yan. At sa Metro Davao naman po, naku, unfortunately, magiging maulan ang ating weather bukas. At magbaon po tayo ng payong kung lalabas po tayo sa araw ng Linggo at ganoon din sa Lunes, no, dahil magiging maulan po ang ating panahon. At sa Zamboanga, patuloy pong mararamdaman dyan ang epekto ng trough ng low pressure area. So generally, magiging maulan ang ating weather bukas. Magtutuloy-tuloy po yan hanggang sa araw ng Lunes. At yan nga po ang 3-day weather forecast natin sa atin ng Pag-asa. Sa ibang usapan, narito naman po ngayon ang weather sa selected areas ng ating bansa. Sa Kalayaan Group of Islands, magiging maulap at meron tayong mataas na temperatura. Meron tayong 25 to 31 degrees Celsius. Samantala sa Cabanatuan, magiging mababa ang ating temperatura dyan. Meron tayong 20 to 31 degrees Celsius. Alright, next off, mataas ang temperatura natin sa Dipolog at magiging maulan ang ating panahon. Meron tayong 24 to 29 degrees Celsius. Sa Surigao po, no, magiging maulan din po dahil nga po yan sa trough ng low pressure area. Kapag sinabi pong trough, no, hindi naman po ito nangangahulugan na merong sama ng panahon. Pero merong sama ng panahon sa labas ng ating bansa na nagdadala ng mga clouds. Yan nga po yung trough na ating tinatawag. At magdadala nga ito ng maulang panahon. At ganun din, no, dahil nga po magiging maulan, asahan natin na magiging malamig. Meron tayong 22 to 27 degrees Celsius. Ang weather sa tourist spots ng ating bansa, atin din silipin. Talaga namang it's more fun in the Philippines, lalong-lalo sa Anilao dahil masarap maligo sa beach at mainit ngayon, no? Meron tayong 22 to 32 degrees Celsius at sa Banawe Rice Terraces magiging malamig ang ating panahon. Magbaon ng jacket, ng scarf at ganoon na rin yung inyong mga bonnet para protektado tayo sa maginaw na panahon. Meron tayong 11 to 23 degrees Celsius. Sa El Nido po, no, magiging mainit. Meron tayong 24 to 32 degrees Celsius. At sa Naga, magbaon po tayo ng mga panlamig, no, dahil relatively speaking, magiging malamig naman ang bahagya ang ating panahon. At fair weather dyan, meron tayong 22 to 31 degrees Celsius. At ngayon nga pong Valentine's Day, siyempre pa mahalagang pangalagaan po natin ang ating mga puso. And I'm not talking about heartbreaks, yung pagiging broken-hearted o pagiging single. Ito nga po ipag-usapan po natin ngayon, yung tungkol sa heart attack. Ano nga ba mga dapat nating gawin na first aid tips kapag meron tayong mga mahal sa buhay na inatake sa puso? Panoorin po natin ito nang sa gayon lagi tayong handa. Ang heart attack ay isa sa mga nangungunang heart disease na ikinamamatay ng mga Pilipino. Kaya dapat maging laging handa kung sakaling mangyari ito sa iyong kasama. Gawin agad ang cardiopulmonary resuscitation o CPR. Ilapat ang magkapatong na mga kamay sa dibdib ng biktima at idiin ang mga ito ng 1 hanggang 2 beses upang maging normal muli ang sirkulasyon ng dugo at puso. Maaari ring gawin ang cardiac massage at mouth-to-mouth resuscitation upang magdala ng oxygen sa katawan. Kung hindi pa rin naibalik sa normal ang pagtibok ng kanyang puso, humingi ka agad ng tulong sa mga taong marunong mag-CPR o itakbo ang pasyente sa pinakamalapit na ospital. Sa ganitong pagkakataon, maging kalmado upang ang buhay ng biktima ay mailigtas mo.